Umaga ng Disyembre na maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna, sakay ang napakaraming pasahero. Habang binabagtas ang palikulikong Ilog Pasig, may tuturing na ngang barko ng lahing Pilipino ang Vapor Tabo o mas kilala sa tawag na daong ng pamahalaan dahil sa pinamumunuan ng mga reverendos at ilustrimos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hugis tabo, kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahahati ito sa dalawang bahagi. Sa itaas ay ang kubyerta at dito matatagpuan ang mga manlalakbay na nakasuot yoropo. Mga praile at mga kawani ng pribadong tanggapan na nananabako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina, nakahalubilo ang mga yoropo. Ang bagal naman ang takbo ng vapor na ito. Ano ba naman ang mga maliliit na bangkang iyon? Mga sagabal sa daanan, pati mga Indio, dito pa sa ilog naliligo at naglalaba. Mga perwisyo sa mundo. Umagang-umaga, sinisira na nila ang araw ko. Mga pesting Indio. Kapitan! Kapitan! Bakit sa bahaging iyon pumipesto ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. At bakit napakamahinahon ng takbo ng vapor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan ang takbo ng makina? Sapagkat sasadsad tayo sa palayan, senyora. Abala sa pagkikwentuhan ng mga pasahero sa kubyerta na sinadya nila upang hindi makahalubilo si Doña Victorina dahil sa kanyang kayabangan. Hay nako, ang Ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat ituwid ito. Dapat itong ituwid dahil dito mabagal ang pag-usad ng vapor. Tama, dapat hanapan ng paraan para palimin ang Ilog Pasig. Di ba? Para naman bumilis ang usad ng vapor at makasakag ang pandagat. May alam ka ba tungkol sa pantas ng agam, ha? Alam mo ba kung sino sila? May isang tulay sa Puerto del Caporche na hindi natatapos dahil sa mahina at marupok daw ito. Pero, tingnan nyo, buo pa rin to hanggang ngayon. Kahit anong dumaan, lindol man at bagyo, hindi pa rin ito nabubuwag. Yan din ang nais kong sabihin, ang Puerto del Caporche at ang mga pantas ng agham. Yan din ang aking sasabihin pati sa libro. Ngunit, hindi ibig sabihin ay wala kayo sa katwiran. Dahil ang tunay na problema ay ang lawa. Dahil walang maayos na lawa rito sa Pilipinas. Madali lamang yan at hindi ko mabatid kung bakit walang manakisa. Dapat ito simulan sa pagpapay ng isang tuwid na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan nito sa labusan ng Ilog. Hindi ka na nagsayang ng lupa, napaikli pa ang oras ng pagkampay. O diba, simple lang. Isang planong yan kaya ang iyong naisip. Ipagpauman ninyo, Senyor Simon, ngunit hindi ako sumasang-ayon. Talayata, masyadong magastos at mapaminsala ang iyong panukala. E di sumira kung kinakailangan. At saan naman kukuha ng salaping ibabayad sa manggagawa? Pagtrabahuin ng mga bilanggo at hindi sila babayaran. Ngunit hindi sapat ang kanilang bilang, Senyor Simon. Kung kukulangin at pagawain natin ng taong bayan, ang mga matatanda, kabataan, bata, pagtrabahuin sila. Sa halip na 15 araw, pagtrabahuin sila ng tatlo, 4, 5 buwan at pagdalhin sila ng kanilang sariling pagkain para ito sa bayan, iba. Subalit, Senyor Simon, Huwag na kayong tumutol dun, kustodyo. Sa ganitong paraan lamang maisasakatuparan ang mahalagang proyekto ng walang kahit anong gastos. Sa ganitong sistema din na itayo ang mga tanyag na struktura ng iba't ibang bansa gaya ng piramide, lawa ng Mauris at ang Coloseo sa Roma. Sa tingin ko ay isa itong magandang ideya. At isa pa, pumupunta tayo sa Roma at Ehipto, sinasamba ang mga paraon at ang pamilya Antonina. Kaya huwag na tayong maglokohan. Ang patay ay nanatiling patay at ang tanging malakas lamang ang kinikilala. ngunit Senyor Simon, ang panukalang iyon ay maaari magdulot ng kaguluhan. Kaguluhan? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto kahit minsan? Lumaban ba ang mga bilanggong Hudyo kay Tito? Ginoo, akala ko'y marami kayong nalalaman sa kasaysayan. Hindi mga Ehipto o mga Hudyo ang kaharapin ninyo. At ang mga tao ngayon ay minsan na nag-imagsik. Naobligahin silang magbuhat ng malaking truso para sa paggawa ng isang barko. Ngunit lumipas na ang mga panahon na iyon. Ang bansang ito ay hindi maghimagsik kahit pagawain pa ng mabibigat o patawan ng matataas na buwis. Maaari silang
Hindi ba't nabanggit ninyo sa akin, Padre Salvi, ang bahay pagamutan sa Los Banos, kung saan naroon ang kanyang kamahalan? Hindi ba't kayo mismo ang nagsabing na itayo ang bahay pagamutan sa pilit ng pagpapagawa sa taong bayan at sa pamumuno ng isang relihiyoso at sa mando ng latigo? Maaaring sa ganitong paraan din na itayo ang Puente del Caprico. Ngunit, nag-aklas ba ang taong bayan? Ngunit, Hindi! Ang sinabi ay sinabi na. Kaya huwag na kayong bumulong ng Latin, Padre Sibayla. Ano pat nandyan kayong mga praile kung mag-aaklasan din naman ang mga taong bayan? Amerikanong wala to. Isang Indio-English. Nakilala siya ng Kapitan General sa Habana at sa aking palagay ay pinahiram niya ito ng pera. Dahil dito, nagbabayad ang Kapitan General kaya pinahintulutan niya siyang makaparito at gawin ang naisin. Magpayaman sa pagbebenta ng mga alas na maaring hindi totoo, napakawalang utang na loob matapos perahan ang mga Indio. Mga panukalang hindi isinasangguni sa mga taong matagal nang naninirahan dito sa Pilipinas ay hindi nagdudulot ng maganda. Isang panukalang nangangailangang pagkukulan ng malaking halaga. At ano naman ang proyektong ito? Nakakita na ba kayo ng itik? Sa inyong palagay, hinuhuli namin iyon sa lawa. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang tinutukoy ko ay tulad ng inalagaan sa Pasig at Patiros. Alam ba ninyo ang kanilang kinakain? Ngunit, ano naman ang nalaman nito sa proyektong ito? Papag-alagain ko ng itik ang lahat ng ninirahan sa baybayin ng lawa at makikita ninyo ang palalalimin ng mga itik, ang ilog sa pag-uli ng makakain suso. Ganyan kasimple ang aking panukala. Papahintulitan po ba ninyo akong ilathala ang kanyang panukala? Ngunit Don Custodio, kung ang lahat ng tao sa baybayin ng lawa ay mag-aalaga ng itik, ay dadami ng balot. Kaya, nakakadiri. Mabuting pagdapuran na lang yung lawang iyan. Hay nako! Dumako naman tayo sa ilalim ng kubyerta, kung saan iba't ibang tagpo ang masasaksihan gawa na nandito ang karamihan ng mga pasahero. Sila'y nakaupo sa mga bangko at bangketong kahoy, katabi ng mga maleta, bakol at tampipi. 2 hakbang mula sa mainit na makina na siyang sanhi ng makabutas sa bagang amoy ng langis at umaalingasaw na amoy ng tao. Lahat sila ay abala sa iba't ibang bagay tulad ng pagdinilay sa tanawin, paglalaro ng baraha at pakikipagkwentuhan gaya na lamang nila Basilio at Isagani. Ay naku, gaya pa rin ng dati si Kapitan Chavo. Ayaw magpagumot kanina, kaya pinuntahan ko siya sa San Diego. Ngunit mas nais pa niya mapag-isa upang malaya siya makagamit ng opio. Tunay ngang salot ang modernong panahon ng opio. Kahit alam ng mga matatanda ang kasaysayan ng opio ay hindi pa rin nila ito inabuso. At habang popular ang klasikong pag-aaral, ang opio ay isa lamang medisina. Alam naman natin na ang mga inchik na hindi marunong maglatin, ang lubos na nigarilyo ng opio. Kung inihandog lang ni Kapitan Chavo ay Cicero. Tungkol naman sa Akademya ng Wikang Kastila, sinisiguro ko sa inyo na hindi nyo ito na isa sa katuparan. Maasahan, Senyor. Nangako sa amin si Padre Rene na binigyan namin ng isang pares ng kastanyong kabayo na makikipagkita sa Kapitan General. Hindi yun mahalaga. Sasalungat pa rin kayo ni Padre Sibayla. Hayaan niyo siyang sumalungat. Nandito yan sa barko dahil patungo siya sa Los Baños na makikipagkita sa Kapitan General. Oo, nauunawaan ko. Pero saan naman kayo kukuha ng pondo? Mayroon din kami, Senyor. Mag-aambag ang bawat estudyante ng ₱1. Subalit, paano ang mga profesor? Mayroon na rin po. Kalahati po sa kanila ay mga Pilipino at ang kalahati naman po ay mga Kastila. At ang gusali? Si Makaray. Ang mayamang si Makaray ay papahitulutan kami gamitin ang isa sa kanyang mga bahay. Gaya ng layo ng pagtakbo nito, hindi na rin gaano kasama ang inyong ideya. Yaman din lamang hindi kayo masyadong mahusay sa pagsasalita ng Latin. Pag-aralan niyong mag-Kastila lang. Yan ang patunay kung bakit papaurong ang ating pag-uusad.
Noong panahon namin ay natuto kaming mag-Latin dahil sa mga aklat namin ay nakalimbag sa Latin. Ngayon naman ay nakalimbag sa wikang Kastila ang inyong mga aklat, ngunit hindi naman Kastila ang ginagamit nilang panturo. Hay, Etias, Paretium, Pahor, Abis, Toletnos, Niqueres, ang katandaan ng ating ama na mas masama pa sa kanilang ama ay magdudulot ng masama sa kanila. Tingnan mo itong makalumang tao. Lagi nilang nakikita ang kahirapan sa lahat ng bagay. Mas mapapansin pa nila ang kalaman ay sa kabutihan nito at nais nilang maging maayos sa lahat ng bagay. Hay nako! Mukhang palagay siya sa iyo sa pag-uusap nila sa makalumang panahon. Maiba lamang. Ano nga pala ang sinabi ng tiyo mo tungkol kay Sarita? Pinangaralan niya ako tungkol sa pag-aasawa at sinabi ko naman sa kanya na walang katulad si Paulitang kaibig-ibig na isang edukada at isang ulila sa Maynila. Tama ka. Siya ay mayaman, maganda, matalino, at walang kapintasan maliban na lang sa piya niyang makangutsa. Napag-usapan na rin lang ang kanyang style. Alam mo bang nakiusap siyang hanapin ang kanyang asawa? Si Doña Victorina? Nangako ka pa para lang mapanitili ang inyong kasintahan? Natural. Pero ang problema ay nagtatago ang kanyang asawa sa bahay ng aking tiyo. Ha! Yan ang dahilan kung bakit hindi nagpupunta sa kubyerta ang aking tiyo. Baka raw usisahin siya ni Doña Victorina tungkol kay Don Tiburcio. Bakasyon na ba kayo? Ang magulang ba kayo sa iyong kababayan? Kamusta naman ang buhay mo sa lalawigan? Bakit? Hindi ba kayo pamilyar dito? Paano ka malalaman kung hindi ba ka nagtutungo doon? Nasabihan lamang ako na napakalingat ang mga tao doon kaya hindi sila bumibili ng mga alahas. Hindi kami bumibili ng alas sapagkat hindi namin ito kailangan. Teka, huwag kayong magalit ng nata. Ngunit dahil napag-isip ko lang na lahat ng mga parokya ay hawak ng mga praile Indio, na ang mga praile ay mamatay para sa parokya, at ang mga Franciscan ay kontento ng pamihirap na pagkukulahan. Kaya pag ibinigay ito sa mga praile Indio, ay makikilala ang mukha ng hayoon. Siya nga pala, uminom tayo para sa kaunlaran ng gusto lalawigan. Maraming salamat po sinyo. Ngunit hindi po kami umiinom ng alak. Mali ang ginagawa niya. Mabuti ang alak sa katawan. Sabi nga ni Padre Camora ay nagagawa ng silang bayan ito ay dapat sa mga nila. Mabuti. Sabihin niyo kay Padre Camora kapag uminom siya ng tubig, marahil na alak o serbesa, ay makikinabang ang lahat at hindi na pag-aabalan pa ang mga sabi-sabi. Kapag nainitan ng apoy ang tubig, magiging singaw ito. Magiging dagat naman ito kapag ang maliliit at iwahiwalay na ilog ay sama-samang pinakilos ng tandana. Bunga ng kasawihan sa banging inukay ng mga tao. Hindi, Senyor Simon. Higit na mabuting sipiin itong tula ng aking kaibigan, Jessica. Tayo ay tubig at ikaw ay apoy, anin. Sapagkat nais mo ito, sa gayon, kakayaan natin po. Tayo ay namuhay na magkasama at ang apoy ay kailan hindi tayo magkatagpo. Ngunit pinagbuklod ng marunong ng siyensya sa pagkukuluan ng maalad na sinapupunan ng walang galit, walang dahas. Tayo ay umanyong singaw, ang ikalimang elemento, pagsulong, buhay, liwanag at pagkilos. Pangarap? Ang makina ay halos magkabanggaan. Samantala, kukunin ko ang serbesa. Ano nangyari sa'yo? Kakaiba ang taong yun. Nakadarma ako sa kanya ng pangingilabot. Halos takot. Sinisi ko na kasi kita pero hindi mo pa rin ako pinapansin. Hindi mo ba alam na tinawag ang isang iyong kayamangging kardinal? Ha? Kayamangging kardinal? O kaya naman ikinakabunian kung gusto mo. Ha? Hindi kita maintindihan. O sige, ganito na ngayon. Si Ricilo ay may tagapayong unggol, tinawag ng kabuhing kabunian. Tapos si Senyor Simon naman ay tagapayo ng Kapitan General. Ano? Talaga? Totoo ba yan sinasabi mo? Ay, gaya ng narinig ko kung sino tinuturo siya kapag kaharap. Ngunit patalikod na nagsasalita laban sa kanya. Binibisita niya rin ba si Kapitan Tiago? Mula nang dumating siya, itinuuri na siyang tiyak na karibal para sa manat. Alam kong makikipagkita siya sa Kapitan General tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Napatawag ko yung tuwing na si Padre Florentino. Isa sa mga bangko sa likurang bahagi ng kubyerta. Ang ibang mga pasahero ay nakaupo.
si Padre Florentino na nakatitig sa tanawin. Natatangi siya sa katutubong pari dahil wala siyang bisyo at napagkumbaba sa karamihan. Naging malungkot ang kanyang karanasan sapagkat hindi niya ginustong pumasok sa seminaryo. Sinunod lamang niya ang kahilingan ng kanyang ina. Siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya na taga Maynila, ngunit kailanman ay hindi niya naramdaman ang pagpaparing bukasyon. Ngunit dahil sa matinding pagkakainigan ng kanyang ina sa arsobispo, ay tuloy na siyang naging pari sa gulang na 25. Dahil dito ay nagpakasal sa iba ang babaeng kanyang pinakamamahal. Nagretiro siya noong sumiklab ang kaguluhan ng 1872 at mula noon ay namuhay siya ng payapa sa baybayin ng dagat Pasipiko kasama ng kanyang pamangking si Isigano. Padre Florentino, hali kayo, tumakay tayo sa kuberta. Dahil naroon ang mga praile. At kung hindi ka akit ay may isip nilang ayaw mo silang makasalamuha. Buti na lamang sabihin ko sa kanina huwag umakay sa kuberta. Kay. Habang nasa kubyerta ay naisip ni Isagani na iniiwas siya ng kanyang tiyo na makausap si Doña Victorina. Aga sa inyong lahat. Masamang panahon. Kung inyong sabihin niya, sa Hong Kong, sa gawan mo ng maayos ang inyong magawain. Kapag patayo pa nga kayo ng busal. Hindi na ninyo nakikita ang aming mga kastusi. Ang mga nangungupahan sa aming bilinit ay nag-umpisa ng mabuklang. Na, tama na ang pagdaing ninyo kung hindi ay mananangis. Nagsisimula na ang dumating ang mga Indio. Tignan nyo, gusto na nila ngayon banggitin ko ang halaga na itinakda sa Arsobispo na si Don Basilio Santos upang hindi na tumaas ang presyon ng bilihin. Kayo nang galing, hindi nyo nabuti ng pulis. Kaming mga ilog at tanawin. Kaya interesado lamang ako sa mga bagay na nagbibigay ulit. Mga alamat. Yung alamat sa malapad na bato. Ito'y tungkol sa isang bato na sinasabing sagrado dahil tahanan daw ito ng mga espiritu. Pero nawala rin ang paniniwala ng banal ang bato. Kaya ginawa itong kanlungan ng mga tulisan at panligo. Mula sa tuktok ng bato, madali nilang hinaharang ang dumadaan. Lumipas ang panahon, patuloy ang kwento sa mga tumataob na bangka. Mayroon pang ibang mga alamat, katulad na lang ng alamat ni Doña Victorina. Diba, Padre Florentino, maaari mo bang ilahat sa amin? Ako, wag na. Alam na yun ang buong mundo. Ano ang mga alamat na yan? Sige na nga, dati raw may isang estudyante na pumunta sa Malinyayo. Ngayon sa kalamatan niya ito. Dahil sa tapat ng dalaga, ay naging siya para sa lalaki. Umipas ang panahon at naksaya niya ang kanyang kabataan sa pagkakas. Anong nangyari sa lalaking nangako sa kanya? Ang subis ko ang kanyang nanamahal sa Manila. Dahil dito, naggamit ang panlalakay mo at pumunta sa Manila para hanapin ang lalaki. Ipakilala siya dito upang ngayon ko pa rin nangako niya sa kanya. Imposible ang hiling niya ito. Ay nagpataya ang archibispo ko ng isang kuweba kung saan nangyayari ng babae. Sa kuwebang ito, namatay nilibing si Doña Victorina. Kaya sobrang kasabahan ng Doña Victorina, kailangan niya pamagin ng patuloy sa kuweba. Sinenda sa bilang insentada dahil sa pagwalay ng pagkatapo ng pilak ng plato. Saan lang ba ito nahatag sa ilang ng tubig na nakasado sa mga pagkakagamitan? 2 taon na nakalipas at nabubulan na alaala ng mga Indio sa Doña Victorina. Alamat yan ha, gagawa ako ng artikulo tungkol dyan. Anong masasabi ninyo, Padre San? Sa tingin ninyo, tama ba na binigyan ng arsobispo ang babae ng kuweba? Hindi ba mas mabuti kung sa bitaryo na lamang sa dinala? Halimbawa sa Santa Clara, dahil hindi isang asang mabinuo ang pagbibigay ng isang kuweba upang matirhan ng isang taong bigo natin ng pag-asa. Mas marangal kung sa iyo natin. Anong masasabi ninyo? Yung nasa ng arsobispo. Ang sakit ng baldi nila. Ngunit dahil ang mga alamat na pinag-usapan natin, huwag natin kalimutan na ang himala ni San Nicolas, ikwento ito sa Senyor Samon sa maaaring hindi ito alam. Ito ikwento ninyo. Ito ay puno-puno ng buhayang sobrang laki na nagpataob sa mga bangka sa pamamagitan ng
palo ng kanilang buto. Isang araw, may isang sinilaing chief na tumataging maging Kristiyano ang dumaan sa may simbahan, ngunit may nagpakita sa kaniyang demonyo sa anyong buhaya at tinaog ang kanyang bangka upang lamulin siya. Kaya dumarahin ng Diyos ang chief sa oras na iyon. Kaya humingi siya ng tulong kay Nicolas at sa isang iglap ay naging bato ang buhay. Sinabi ng nakakatanda sa panahon niya ay madaling makilala na halimaw sa mga nakasabog na paraiso ng bato na naiwan doon. Ako mismo ay nakakasiguro sa iyo na kaya ng parinig makilala ng halimaw ang ulo ng buhaya. At kung titingnan iyon, nakapapalaki ng halimaw. Alamat, nakapagandang batel para sa isang artikulo, ang mga katangian ng halimaw, ang tubig ng ilog, ang mga palumpon ng damo, mainam na paksa sa pag-aaral ng reliyon. Kakatwa ang hingi ng tulong sa kagalitan ng panganib sa isang santong nadilig niya lamang sa iba at hindi niya pinaniniwalaan. Okay, dalawang katanungan na maaaring isama sa mga artikulo. Una, anong maaari na nangyari sa demonyo pagkakita nito sa sarili na biglang na lamang nakalon sa mga bato? Tumakas ba siya? Nanatili ba siya doon? At ikalawa, maaari ba ang mga minatigas na hayop na aking nakita sa iyo sa Europa ay mga biktima ng isang makalumang sana? Sino ang nakakaalam? Ang ating pinag-usapan, tayo ay pumasok sa lawa. Kapitan, alam ba ninyo kung isang bahagi ng lawa namatay ang isang nangangalang Gibara? Nabara o Ibara? Ay, oo. Saan, Kapitan? Maaari bang may naiwang bakas at bigan? Tumingi kayo roon. Ayon sa nagandang na pagpili, nagpantatto ni Ibarra na pagpidutan siya ng mga gwardiya. Ay tumalon siya mula sa bangka malapit sa kinamutatan. Pagkatapos ay lumangoy siya sa distansya mahigit sa 2 milya. Pinaulanan siya ng bala tuwing naangat siya sa ulo ng niya. Sa mas malayo pa ay nawalan sa paningin ng mga tumutugis at konting pandistansya malapit sa may bayan. Nakita nila ang tubig kulay dugo na. Ngayon ay saktong 13 taon na nakalipas ng maganap na At ang bangkay niya? Kasama ng kanyang ama, hindi ba't isa rin siyang pilibustero, isang rebelde, sabi. Iyan talaga walang kwentang libid. Hindi ba, Padre Camora? Kapatunayan, may mga rebelde ang siyang hindi nagbabayad ng maraming libid. Senyor Simon, nakaramdam ba kayo ng pagkahilo? Kayo na isang veteranong manlalakbay at dito pa sa ilog ito na tulad lamang isang patak ng tubig? Hayaan niyo sabihin ko sa inyo. Hindi ba tinatawag ito patak ng tubig lamang? Nagkakamali sapagkat ang lawang ito ay mas malaki pa sa anumang lawa na Pwede o pinagsamang lawa na Europa. Nakakita na ako ng dalihang manlalambay na sumasama sa pakiramdam dito. Sariwa pa sa alaala ng tandang Selo ang pagkalinga niya kay Basilio bagamat pumuti na ang kanyang buhok. Gumanda na ang kanilang pamumuhay kaya't hindi na siya nangangahoy tulad ng dati. Bagkos ay abala naman siya sa paggawa ng walis. Hay tay, dahil sa aking mga pagsisikap ay malapit na nating maabot ang ating mga pangarap. Hay, sa wakas! Tama ka, anak. Kung may tiyaga, may nilaga. Ika nga magpatuloy sa iyong adikran at huwag sumuko. Sayang nga lang at wala ng aking mag-ina upang saksihan ang tagumpay nating natatamasa. Hay, anak. Huwag mo masyadong isipin ang pagkamatay ni Lucia at ang inyong asawa. Ang mahalaga, nandito kami ni Tan at huli para sa iyo. Maraming salamat, anak. Siya nga pala, may dumating dito mga taga-religyoso at sinabing pagmamayari nila ang lupain na ito. Napagkasundaan namin magbabayad ako ng 20 piso o 30 piso taon-taon bilang upa natin sa kanilang lupain. Hay nako! Pagpasensyahan mo na lang. Dahil kung kakalabanin mo sila sa korte, mas malaki ang magagastos mo. Isipin mo na lang natalo ka sa sugal ng 30 piso o di kaya nahulog sa bangin at nalunod ng buwaya. Pagkalipas ng 1 taon.
Sumusobra na talaga ang mga filing yan. Oh, anak, bakit? Ano nangyari? Iyan mga filing yan, nais nila ako pagbayarin ng 50 piso. Taon-taon, imbes at 50 piso na siyang napagkasunduan, sumusobra na talaga sila. Magpasensya ka pa. Isipin mo na lang na dadating ang mga kamag-anak ng buhaya. Ngunit paano na ako makakapag-aral sa Maynila? Kailan ako magkakaroon ng magandang damit? Hayaan mo, sa susunod na taon, makakapagsuot ka ng mahabang bestida at makakapag-aral sa Maynila tulad ng ibang mga kababaihan. Ngunit dumating ang taong iyon, ngunit wala pa rin nangyari sa pangako kay Julie. Lalo pang tumaas ang buwis sa lupa ni Talis kaya't napakamot na lamang siya ng ulo. Hindi maaari. Kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi sapat lamang na magkamot ako ng ulo. Ngunit paano ko mababayaran ang 200 piso na kanilang hinihingi? Anak, gaya ng pagpasensya, hanggat kaya mo, huwag kang sumuko basta-basta. Pero itay, kukunin nila ang lahat ng meron tayo kapag hindi ako nakapagbayad. At ayokong masayang lamang pinaghirapan natin sa loob ng ilang taon. Ano na balak mong gawin? Magre-rebelde ako. Hindi ako magbabayad kahit 1 sentimo. At isusuko lamang lupay ito sa sino mang magdidilig ng sarili niyang dugo rito. Anak, maghunos dili ka. Iyan ang huwag mong gagawin. Tandaan mo sa sino mang nanalo sa korte ay naiiwang hubad. Ipinanganak tayong walang saklot sa katawan ni Tay. At kapag tayo'y namatay, babalik tayo sa pagiging abo. Hindi pa rin nagbabayad si Kabisang Talis at ipinaglaban ang karapatan niya sa lupain. Nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang pamilya sa kasong kanyang ipinaglalaban. Kung araw-araw ako maglilimos sa isang pulubing upang hindi niya ako gambalain, sino magsasabi sa akin na patuloy kong libusan ng pulubi gayong inaabuso na niya ang aking kabaitan? Walang sino man ang maka-impluwensya kay Talis na umatras sa laban. Maging ang gobernador ay kinausap siya upang takutin ngunit hindi siya natinag nito. Anak, hindi ka ba nababahala sa sitwasyon mo? Maging gobernador ay kinausap ka na ngunit hindi ka natatakot o naaapektuhan man lang. Walang makakapigil sa akin. Hindi ko isusuko ang lupain na iyon. Maliban lamang kung may hihigit sa sakripisyo ko sa pagpapalago ng lupain ito. Natalo si Kabisang Talis laban sa mga praile, ngunit umapila siya laban dito. Dinala niya ang kanyang baril at nagpatrolya sa paligid ng lupain. Itay, tulungan niyo po ako. Ano? Tay, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Kailangan ko magbayad sa mga abogado. Kapag nanalo ako sa kaso, alam ko kung paano siya mababawi muli. At kapag natalo ako, hindi ko rin naman siya kakailanganin pa. Isang araw ay nahuli si Talis ng mga tulisan at natalo siya laban sa mga ito. Ano na po ang gagawin natin, Lolo? Natatakot na ako para kay Itay. Sa tingin ko, manghihingi tayo ng tulong sa gobyerno, sa hukom at ekstrabador at tayente ng guardian civil kung maaari. Ibenta mo ang natitira sa iyo. Sadyang napakalupit at tadhana para sa atin. Paano kung hindi pa sapat ito ipangbayad sa mga tulisan? Maaari ba matapos ang palugit ng 2 araw kung hindi pupugutan nila si Itay? Hayaan mo, Iha. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Marami ang tumulong sa maglolo, kabilang dito ay si Hermana Bali. Sa tingin ko huli, isang laban na lang ng bahay sa halagang 250 piso at biyakan na lamang ito kapag nanalo sa kaso. Ngunit hindi ko po ito maaaring gawin, ito na lang po ang natitirang may-ari namin. Nabalitaan ko ang inyong sinabi. Papautangin kita, ngunit sa isang kondisyon. Maraming salamat po. Gagawin ko po ito para sa aking ama. Maninilbihan ka bilang katulong sa akin. Po, sige po. Papayag na po ako. Magaling. Bukas ng umaga ay magsimula ka na. Maliwanag ba? Opo, maraming salamat po. Di nagtagal ay nalaman ito ni Tandang Selo at lubha niya itong ikinalungkot. Maging si Julie ay nalungkot sa sinapit ng pamilya, lalo na at bukas na ang dating ni Basilio galing Maynila. Hindi ko na maaring maling si Basilio. Dahil malalaman niyang nayaan ko magdusa kaysa ibenta ang lakit niya. Paalam, mahal ko. Narating ni Basilio ang bayan ng San Diego kung saan ginaganap ang prosesyon para sa pagdiriwang ng gabi ng Kapaskuhan, ngunit
Nasaan ang iyong sidula? Oh, nako, mukhang naiwan ko po iyon. Ano? Pasensya? Hindi maaari iyon. Bumaba ka sa iyong karwahe. Pasensya na po, senyor. Di ko po sinasadyang maiwanan ang aking sidula. Sa kampo ka na lang magpaliwanag. Matapos ang pangyayaring iyon ay naantalang muli ang kanilang paglalakbay na magsimula ng prosesyon. Amo namin, senyor, sa tuwing panahon ng santo ay siguradong walang gwardiya sibil. Hindi magtatagal, hindi mabubuhay ng matagal ang mga iyan kung may mamamalo ng dulo ng baril. Pagkatapos ng imahe ni Mutasalem ay sumunod ang 3 mago na sakay ng maliliit na kabayong sumasayaw. Wala lang ang kahit isang gwardiya sibil noon, kundi ang itinira sa gitna ng mga Espanyol. Ay tiyak na pupunta sa piitan. Ay alam ba ninyo, senyor, na ang kanyang kalampa ay malaya na ngayon? Ha? Kanang paa? Kanino? Sa hari po, Sinong hari? ang hari ng mga Indio. Kapag nakalaya niya ang kanyang kalampa ay ibibigay ko sa kanya ang aking kabayo. Maninilbihan at mamamatay ako para sa kanya. Palalayain lang na tayo sa mga kamay ng Guardia Civil. Dumating na ang grupo ng mga batang lalaki na may dalang ilaw, kandila at parol na papel, kasunod ni San Jose at ang Birheng Maria. Naging abala sa panonood ang kotsero. Magpatuloy ka, Ginoo. Ginawa ng iyong kwartel. Hindi maaari iyon. Sumama ka sa amin sa kwartel. Walang nagawa si Basilio kundi ang maglakad na lamang patungo sa bahay ni Kapitan Basilio. Ha? Hindi ba si Sinang iyon? Naiintindihan namin, Senyor Simon. Pupunta kami sa Tiani upang tingnan ang inyong mga alahas. Ako rin, gusto ko rin pumunta. Kailangan ko na rin. Ngunit marami akong gagawin at pupuntahan. Kung maaari ay si Kapitan Basilio na lamang ang gawa nito para sa akin. Iyon na nagregalo sa inyo sa Kapaskuhan. Hindi ko yan matanggap, Kapitan. Pag-usapan na lang natin yan pagkatapos. Kung magagandang hikaw, mataas na kalidad sa kanalang natin pag-usapan ng alaga. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa inyo. Itong taong ito ay walang pinapalampas. Magnenegosyo kahit saan. Bibili ng alahas sa kalahating presyo at ibebenta bilang pangregalo. Lahat ng tao ay nagnenegosasyon maliban sa amin. Namatay na ang matandang lalaking na tagapangalaga ng kagubatan. Ngunit, tumanggi ang kura na bigyan ito ng mahirap na misa. Dahil ayon sa kanya ay mayaman ang amo nito. Ha? Anong kanyang ikinamatay? Namatay siya sa katandaan. Namatay sa katandaan? Kung namatay lang siya sana sa sakit, wala na po ba kayong ibang balita galing sa sugpong? Hay, dinukot nila si Kabisang Talis. Ay, kawawa naman ang kanyang sinapit. Kumusta na kaya si Julie? Nang magsimulang tumunog ang kampana ng simbahan para sa panggabing simba, ay dali-daling nagtungo ang mga tao sa simbahan na nagdulot ng sari-saring ingay. Dapat yung siguraduhin walang sumusunod sa akin para na rin sa akin kaligtasan. Hay, sa wakas. Nakarating din ako. Matapos kong bagtasin ang mga burol at ilog, muling makakapiling ko na rin ang aking ina. Sinamantala ko na ang pagkakataon upang dalawin ko rito ang aking ina. Dahil bukas, magtutungo ako sa tahanan ni Kabisang Talis. Inay, nangungulila na ako sa inyo ni Crispin. 13 taon na nakakaraan, magmawala nang mawala kayo. Salamat na nga lang at may mga taong tumulong sa akin nang kayo'y mawala. Katulad ng mga lalaking tumulong sa akin para kayo ay ilibing at si Kapitan Tiago na kumupop sa akin at nagpaaral, magpasa hanggang ngayon. Malapit na ako magtapos ng aking pag-aaral ng medisina. Kahit pabukas siyang nais ni Kapitan Tiago para sa akin, mabuti na lamang at napag-isip-isip niya na mapakakinabangan niya ang aking pinag-aralan paggawa ng mga laso na ilalagay sa tari ng kanyang mga panabong manok. Tandang-tanda ko pa nung ako'y bago pa lamang sa Maynila at nagsimulang mag-aral. Nilayuan nila ako dahil sa aking kasuotan at inakalan na ako ay walang alam. Ngunit pinatunayan ko na ako'y palaban kaya naman nabansagan nila ako na isang loro. Napahanga ko silang lahat sa aking angking galing at paggamit ng tungkod, sable at magtatapos ako. Taglay ang pinakamataas na karangalan. Sana nga lang ay narito kayo ngayon upang tunghayan ang aking tagumpay.
kumikita na rin ako ngayon ng sarili kong pera dahil sa aking panggagamot. Kaya ko na rin bumili ng mga magagarang damit. Ito pa rin ang pangako ko kay Julie. Maaari ko po kayong tulungan, Ginoo. 13 taon na ang lumipas. Magmula nung gawan niyo ako ng paglilingkod. Inilibing niyo ang aking ina kung inyo pang naalala. Kaya't aking ikalulugod kung pahintulutan niyo akong tulungan at paglingkuran kayo. Sino ba ako sa tingin ninyo? Sa tingin ko po ay isa kayong napakadakilang tao na inakala na maraming tao maliban sa akin ay patay na. Basilio, ikaw ngayon ay nagmamay-ari ng isang lihim na maaaring magdala sa akin ng kapahamakan. At ngayong nadiskubre mo na ako, isa sa pinapagnalantad ay nasisira sa aking plano para sa aking kaligtasan at pati na rin sa aking mabubuting layunin ay dapat kong isara ang iyong labi habang buhay dahil ano pa ang halaga ng buhay ng isang tao kung ikukumpara sa nais kong maipatutupad. Hindi alam ng kahit sino na rito ako. Sa kabaligtaran, ang pagkakaroon ng kaalaman sa wikang Kastila ay maaaring makapag-isa sa atin ng gobyerno na siya naman makapagbubuklod sa buong kapuluan. Malaking pagkakamali. Hinayaan ninyong madala ang inyong mga sarili sa mga matatamis na salita nang hindi pinag-aaralan ang mga bagay-bagay para siyasatin ang mga epektong makukuha ninyo sa ganyan. Ginoo, napakalaki ng karangalan na ibinigay niyo sa akin sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin ng inyong mga plano. Kaya't ibig kong magtapat at sabihin sa inyo na ang gusto niyo sa akin ay higit pa sa aking kalakasan. Baka sa mukha ni Basilio ang hindi pagsang-ayon kay Simon, kaya naman iniba na lamang ni Simon ang paksa ng usapan. Paalis na sana si Basilio na may makita siyang liwanag sa gitna ng mga puno, mga sanga at kadilimang naghahari sa kagubatan at nakarinig ng mga kaluskos ng mga paa. Nakakita si Basilio ng anino sa gitna ng puok na iyon at mabilis na nagmarcha patungo sa kanyang kinatatayuan. Marami na rin ako mga bangkay at mga nakitang mga taong nag-aagaw buhay. Hindi ako dapat patakot pero marami na rin balita-balita tungkol sa gubat na ito. Teka, hindi ba't siya mga alas na si Simon? Siya nga, hindi ako maaaring magkamali. Ang lalaking ito ang siyang humukay ng libingan ng aking ina. 13 taon nakalipas. Wala na ang asul sa salamin. Nagbabago sa kanyang kaanyuan. Maliban sa pagputi ng kanyang buhok, pagkakaroon ng mga bigote, at pamamayat ng mga bisig, ay manatiling papanglaw sa kanya ang mga mata. Pero, naguguluhan pa rin ako. Kasabay ng estranghero na itim ang pagkamatay ni Ibarang, ngunit papaanong nais kong tuklasin ang misteryong bumabalot sa pagkatao ng taong ito, subalit mangingibabaw pa rin ang aking takot. Ang himala ng mahal na Birhen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Wala. Tuluyan na nga talagang naging malupit ang kapalaran para sa akin. Ang himala ng Birhen na tangi kong pag-asa upang makaligtas sa napipinto kong pagiging katulong ay nawala na. Dapat ko na rin siguro makalimutan si Basilio, sapagkat ang isang taong may mataas na pinag-aralan na tulad niya ay malabo nang tuparin ang pangakong kasal sa isang babaeng katulong lang. Malapit na akong umalis, kaya dapat na akong maghanda. Ipagtitimpla ko muna ng salabat ang lolo. Mano po, Lolo. Maya alis na po ako. Apo, ingatan mo sarili mo.
Lagi mong tatandaan na mahal kita. Muli, hinirang ako upang samsamin ang mga armas ng mga tulisan na may hawak sa ama ni Julie. Hindi ako may kasalanan. Sinabi ko lamang na may mga armas na hawak ang mga tulisan kahit pa alam ko na kapag nakasugapaan ng mga ito at ang mga Guardia Sibil ay walang duda na malalagay sa pamakan ng kawawang si Tales. Basta wala akong kasalanan. Isa kang kaawa-awang nilalang. Dalaga ka na, subalit hindi mo pa rin alam ang tamang paraan ng pagdarasal. Mabuti na lamang at napunta ka sa aking poder, dahil maliligtas ka na mula sa pagkasunog, mula sa walang hanggang apoy. Siguro nga ay binigyan ng matitinding problema ang iyong pamilya, para mailapit kita sa Panginoon. Basahin mo na 50 beses ang aklat Tandang Basyong Makunat. Makakatanggap ka ng indulgensya. Sinasabi ko sa iyo. Sa wakas, nakalaya din ako. Ang lupa ko, may bago na nagmamay-ari. Ngayon, ikaw na ang bagong may-ari ng lupang ito. Naway ikaw'y masipag at pagyamanin ang lupang ito na pag-aari namin. Ang mga walang hiyang iyon, ako ang nagpakahirap para palaguin ang lupang iyon. Pagkatapos ng lahat ng aking pinagpahirapan, pinuha na nila sa akin ang lahat. Lalo pat kailangan namin lisanin ang aming tahanan sa loob ng 3 araw dahil sa bilis ng utos ng hukuman. Hindi. Isa lamang itong panaginip. Nasaan ang katarungan? Nasaan? Mahal na Ginoo, kung inyo po sanang pahintulutan ay nais kong magpalipas ng ilang araw dito sa inyong tahanan. Para kasi sa akin ay ito ang pinaka-komportable at isang magandang lugar para sa aking pakikipagkalakalan. Isa pong karangalan na makasama ang tulad niyo kahit sa parandali ang panahon lamang dito sa aming abang tahanan. Maaari po kayo ritong manatili kahit hanggat sa gusto niyo. Salamat, mahal na Ginoo. Subalit, matanong ko lang, sapat kaya ang aking mga revolver para protektahan ang aking sarili? Nabalitaan ko kasi na maraming tulisan na nagkalat ngayon dito. Mayroon silang mga armas na kayang pumutok sa malayuan. Ang revolver na ito ay hindi pang malapitan. Tingnan ninyo. Halos 200 metro ang layo noon ngayon. Maaari nyo bang sabihin sa akin kung sapat na ang mga ito? Unti-unti na ngang dumating ang ilang pamilya sa bahay ni Kabisang Tales sa balitang naroon ang mga alahas. Si Kapitan Basilio, Hermana Tika, at ang anak ni si Sinang ay handang gumastos ng hindi bababa sa 3,000 piso. Naroon din naman si Hermana Pinchang upang bumili ng singsing na gawa sa diamante para ipangregalo sa Berhen ng Antipolo ng kanyang ipinangako sa kanyang panata. Maaari na po kayong pumasok. Diyos ko, Sus Mariosep, ang babaeng iyon, hindi man lamang niya alam ang tamang pagdarasal. 50 ulit ko nang pinabasa sa kanya ang akda ni Tandang Bayong Makunat. Subalit wala man lang naiwan sa kanyang ulo na tila sa laan. Sino? Sino bang yung tinutukoy aking kapanali? Ako ba? E di ang kaawawang si Huli. Pagkagandagan lang bigla na lang lumabas na kabute na itinanim ng tikbalang. Ay nako, dapat siyang kaawaan. Sa palagay ko ay binigay siya sa akin ng Panginoon upang hamunin ako na nailapit sa kanya ang dalagang iyon. Mayroon ako ditong mga kayamanang pag-aari ng mga taong merkado ang pangalan sa ating kasaysayan, tulad na lamang ng kwintas ni Cleopatra. Mga mamahaling hikaw na pag-aari ng mga babae sa Roma noong panahon pa ni Pompey. Ang singsing na ito ay pag-aari ng prinsesa ng Langbel na si Prinsesa Maria Antoinette. Subalit, tanging sa museo ko lamang maaaring pagbili ito. Patawad mga minamahal kong tagapagtangkilik. Handa po magbayad ang aking ama na hindi higit pa sa 3,000 para sa mga alas namin bibilhin. Nais ko po ng mga antik. Ito, halagang gustong-gusto mo ang mga iyan. Baka sa'yo mahalin. Nais kong bumili ng singsing na papalamutian ng diamante. Tingnan mo yung isang ito.
Ipagbili ko sa iyo ito ng 3,000. Kayamanan na taglay ng isang mag-aalahas ay kayang bumago sa takbo ng aking pamumuhay. Kaya nitong palayain ng aking anak at ibalik sa akin ang lupang sa akin ay kinamkam. Isang insulto sa naghihirap na tulad ko ang kanyang kayamanan. Maaari na Bakit kaya narito ang aking revolver? Bakit walang laman? Patawarin niyo ako, Ginoo, kung nagawa ko man kayong pagnakawan, subalit ang aking mahigpit na pangangailangan ang nagtulak sa akin na gawin ang bagay na iyon. At bilang kapalit ng inyong revolver, iniwan ko ang lakit na ninanais ninyo. Kinakailangan ko ng armas upang umanib sa mga tulisan. Pinapayuhan ko kayong wag na magpatuloy sapagkat kapag kayo bumagsak sa aming mga kamay, ay hindi namin kayo ituturing na panauhin at hihingian namin kayo ng malaking tubos. Pagbayad. Ano tayo kung... Ay, wag na sama. Pinas. Isa, Nakakita na ba kayo ng itik?